Magandang hapon po, magandang gabi. At ating tatalakayin po sa ngayon ay si Chis Escudero. Umamin kasi si Chis Escudero na para noon sa kampanya niya sa 2016 at 2022 para magiging senador ay nakatanggap siya ng donation mula kay Lawrence R. Lubiano na siyang may-ari ng Centerways Construction Corporation na may kontrata sa gobyerno. Bawal kasi sa Section 95, Paragraph C ng Omnibus Election Code na tumanggap ng donasyon mula sa kontraktor sa ating gobyerno. Dala yan lahat ng klaseng kontrata. Okay, inamin niya. So, ibig sabihin, magdedelikado siya. Kung delikado siya, depende na po kung paano natin malalaman kung paano mag-apply. Kasi kung ang kontraktor ang nagbigay, ay may kaakibat na parusa na disqualified siya na tatakbo election at maaaring i-disqualify siya kahit siya nakaupo sa ngayon. Yan po ang epekto niyan. So ngayon, paano lulusot si Chis kung gusto niya lulusot siya? Meron kasi tayong sinasabi na dalawang katauhan yan ang mga tao pagdating sa usaping legal. Ang mga tao mismo, natural na tao ay natural persons ang tawag. Ang tao na mga korporasyon, kagaya ng kontraktor, corporation, ay ang tawag dyan ay mga juridical person. Ang punto ko, kung ang juridical person ang construction company ng Centerways Construction ang nagbigay, talagang yari na si Chis Escudero. Pero kung nagbigay yung presidente lamang ng Lawrence na si Lawrence Lubiano, presidente lamang at kanyang personal na pera nang galing yun, pwedeng idepensa ni Chis na hindi ito bawal. Nanggaling ito sa presidente. Iba naman ang presidente, iba naman ang korporasyon. So, yan ang pwede niyang idahilan. Pero may kasabihan din ng mag-argumento laban sa kanya ay what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So, ibig sabihin, ano ba talaga? Hindi naman pwede natin sabihin na mag-argumento ka, bakit ka nagbigay? Kung ikaw po ay kontraktor, kung may kumpanya ka kontraktor, ano bang rason mo ba't nagbibigay ka ng pera? Pwede mo bang sabihin na nagbigay ka at walang dahilan? Maaaring may dahilan. Pero kung kapatid niya, halimbawa si Chis Escudero, pwedeng sabihin ang dahilan niya dahil kapatid niya. Gusto niya matulungan. O di kayong kamag-anak niya, pwede sabihin kamag-anak niya kaya binigay niya ng donasyon na 30 million. So, kung gano'n ang sitwasyon na kapatid, pwedeng sabihin na walang pakay na kung mananalo siya, kukuha siya ng kontrata. Pwede mo sabihin gano'n? Kaya sabi ko nga, balik ako sa original na prinsipyo. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. Aminin na natin. Wala nang ibang pakay bakit ka pa nagbigay ng pera sa isang kandidato. Gusto mo makipagkontrata sa kanya. Ngayon, para maiwasan mo yung pagbabawal ng batas, ang nagbigay ng donasyon ay sa pangalan yung opisyal o may-ari ng korporasyon. Iba naman kasi ang pera ng korporasyon, iba yung pera ng may-ari. Hindi mo pwede sabihin na yung pera ng may-ari ay pera din ng korporasyon. Ganun po ang ating batas sa korporasyon. May tinatawag, bago mo pwede sabihin na yung ginawa ng isang opisyal ng korporasyon ay pwede mo sabihin gawa rin ng korporasyon, may tinatawag kami na justifications to pierce the
corporate bill. Ang korporasyon kasi hindi mo siya matutusok para tusukin mo kung sino mga opisyal kung sinasabi kasi yan, talagang nilalaan ng batas yan, ayaw ng batas na matutusok yan para proteksyonan yung mga member ng korporasyon. At ano ang purpose naman ng protection? Para po ma-encourage ang lahat ng tao na bumuo ng korporasyon. Kasi sa corporation, kapag corporation ay kipag-manage, hindi pwedeng pasukin, hindi pwedeng gagawin liable ang mga member at saka stockholders, officers, at saka yung president o CEO. Yan po ang general rule. Pero may exception dyan. Kung ginagamit mo sa pangkrimen, lulusot, magiging pwedeng liable ang tao man na sa korporasyon o yung korporasyon mismo. So, ngayon ang isa naman ay manluloko ka. Sa punto ba ng tumakbo ka, halimbawa, sitwasyon na ganito, ikaw ay presidente, may personal ka na pera, ang korporasyon mo ay may kontrata. So, kung may kontrata ka sa gobyerno, ang gusto mo lagi makakuha ng kontrata. So, normally mga kontraktor nagbibigay ng pera sa mga tumatakbo. So, paano ngayon? Kasi pero bawal yan, ginagawa lang, pinapaikot lang batas ang magbibigay ngayon tao. So, kung gano'n nangyari, pwede bang tirahin si Chis Escudero? Kasi hindi mo naman maiwasan na si Lawrence Lobiano ay presidente ng Centerways. So, ngayon, anong tanong dyan? Sa totoo lang dyan lulusot si Chis. Sakasakali, mag-argumento, pwede niyang argumento yan. Pero ang problema ng kontra-argumento niya, ginagamit mo lang yan eh. Okay, so ito po yung mga dahilan na pwede mong tusukin ang korporasyon para papanagutin si Chis Escudero. Kailangan fraudulent ang pagbigay or may bad faith. So pwede mo sabihin na may bad faith kasi ang pagbibigay ng pera, nag-expect ka na pag maging senador siya, manalo siya, kasi most likely manalo siya, popular siya, ay kukuha ka ng kontrata mula doon sa senador niyan. So, yan po ang nakikita. So, ngayon, ang isang dahilan na pwede, circumvention of law. So, papaikot yan batas. Pwedeng gamitin laban kay Chis. So, alter ego doctrine. So, ngayon, kung corporation is merely a facade, ginamit lang for personal dealings. At pwede rin sabihin na undercapitalized, undercapitalization. So corporation deliberately underfunded to avoid liabilities. Tsaka to prevent injustice or promote equity. Pwedeng tirahin ang mga opisyal ng korporasyon kung ang pakay ay to promote to prevent injustice from happening. So pwede titirahin si Chis. So tapos defeating public convenience, kung ginagamit pang na mag-cause ng inconvenience sa public, ay pwede na siyang papanagutin. So papanagutin yung nagbigay at saka siyempre yung binigyan ay disqualified. Yan. So ngayon, paano naman ngayon kung ang kontraktor mismo ang kakandidato? Wala tayong batas na nagbabawal sa kontraktor na tumakbo bilang congressman o anong opisina. So, paano ang gagawin? Kasi maraming kontraktor na ngayon na congressman na eh. Wala tayong batas na sasabi. Parang unfair naman yan na kung ang congressman na hindi kontraktor ay bibigyan ng kontraktor ng pera, ma-disqualify.
Tapos yung contractor mismo, na siya nang tatakbo, may hawak siyang pera, tangan-tangan yung pera niya, madi-disqualify ba? Walang donation naman nangyari. Tangan-tangan niya lang ang pera niya. Yan po ang tanong ng bayan. So, si Chis Escudero ba may lusot dito? So, anyway, nais ko lang din ulitin ang summarize ko yung Centerways na tumulong ng 30 million kay Chis Escudero. After manalo si Chis Escudero, nagkaroon ng flood control projects na 83 projects. Ang tanong, paano mo matapos sabay-sabay mula 2022 hanggang 2024 ang flood control projects? 83 lahat? I doubt it. Kahit isang kontrata lang sa isang taon, nahirapan ako niyan. Yung kontrata ko na ako'y nag-engineer pa, hirap ako, dalawa lang. Isa nga lang kontrata ko. Isang building na pinapatay ko, hirap ako. Bakit ako hirap? Doon ako, naghanap ako ng pangsweldo. Naghanap ako ng materyales, saan ako makascore. Yan po ang pinoproblema ng mga kontraktor. So kung sa ganun, ang akin ang tanong dito is, what if kung ang kontraktor mismo ay siyang tatakbo, yung perang kinuha niya, ginamit niya sa kanyang sariling pera, siyempre kontraktor din siya, bawal din ba siya tumakbo? So let us find the spirit of the law. Does the spirit intend it to happen that no contracts must be gotten by the contractors just because those contractors gave money to the decision makers? Paano kung nagiging decision maker na yung contractor, siya na nanalo? At contractor din siya. Ano naman ngayon, paano? So, parang may loophole tayo dito. In my opinion, dapat bawalan na ang contractor na tumakbong pagka congressman o pagka mayor o kung ano naman. Ngayon, ang problema na ginagawa nila ay mayroong batas tayo na tinatawag na divest. Magda-divest muna siya, ibenta niya talaga ang lahat ng property niya bago siya tumakbo. So, kailangan na pagbenta, merong capital gains na, o merong ebidensya na nagbayad siya ng buwis. Para malaman, kagaya si Dong Gonzales, tsaka si Saldico. Marami sila kaya. Si Diskaya, tumakbo pa ng mayor ng Pasig, buti hindi nanalo. So, sabi ni Gibeon, question, ilan ba ang manpower ng Centerways? Ayun, hindi ko alam, Gibeon. Kaya ba, ikaw, Gibeon, naisip mo ba kaya bang gawin ng Centerways ang 83 contracts? At the same time, since 2022 hanggang 2024, nagsimula sa September 2022. Nag-end siya November 2024. Ang dami, 83 contracts. So, ganun. Ang tanong na ito ay kapariha po ni Dong Gonzales. Pareho din ni Saldico. Nagtumakbo siya. Anong ginawa niya? Binenta ba niya shares niya? Ganon din si Christopher Ko, na kapatid ni Saldico, si Kito Ko. Ay may-ari siya ng Highton Construction na marami ding proyekto na kuha. One of the top notchers, top 15, na nakuha sa flood control projects. Pag siyang tumakbo uli ng congressman, ano ang mangyari sa kanya? Madi-disqualify ba siya? Yan po ang tanong ng bayan sa ngayon. At medyo naantok lang ako. We will endeavor to answer that pag magising tayo bukas. So yan lang, hanggang dyan lang muna tanong natin at isasagutin natin bukas. Naantok lang ako. So kay Kaka Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California. Tapos si Alonso Iniego, Mala Prohibita, may express declaration si Chis na ang tinanggap niyang 30 million ay galing sa friend niya na kontraktor. Oo, pero ang depensa niya ata ay
Tao naman yun, hindi naman sa galing sa korporasyon. Tignan natin kasi andun pa rin ako, Alonso, sa argumento na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Love TV Patrol, Joseph Malayaw. Hello, Idol, Dr. Tirador. Shout out from Trumbull, Connecticut, USA. Love TV Patrol, USA, US. Okay. Alonso Inigo. Look, he looks at his friend as a contractor. Hello, host, sabi na, Ben Reclamador. At and then, Governor at mga kapatid niya at asawa ay contractor din. O nga, ano? Paano yan? Teacher's Pit TV. Pero tahimik ang pipingklawan at makakabayad sa issue ng flood control at hindi magkakaso man lang sa isi. Gibien, question, ilan ba ang manpower ng Center West? Hindi ko po alam, pero 83 ang kanilang kontrata. Teacher's Pet TV, si Diskaya gumamit at tumakbo sa Pasig. Teacher's Pet TV, si Dong Gonzales, Aurelio Dong Gonzales at si Saldico, ganun din. Gibien, panagutin dapat si Diskaya sa sobrang yaman naman pala. Maniport, good evening, Dr. Toto Tirador Kausing, Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Eduardo Besas, watching from UK, Katoto. Pa-shout out naman para makulong ang mga magnanakaw sa government natin. Shout out kay Eduardo Besas. Yun ang problema natin. Bawal ang kandidato tumanggap sa kontraktor pag tumatakbo. Ngayon, paano naman kung ang kontraktor magtatakbo at bibigay ng pera sa kanyang sarili? Bawal din ba? Ang ganda ng tanong yan. Sige, sasagutin natin bukas po. Maraming salamat at naantok na tayo.